Kaya nga, kung hindi po tayo mga minamahal magkakaroon ng takot sa Diyos, kahit tayo po makakaranas po niyan. Sapagat minamahal ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos, sabi, fear means have reverence for God. Ang tunay na pagkatakot sa Diyos, yung magkaroon ka ng tinatawag na malaking respeto, malaking pagkilala, mga minamahal pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi ka mga minamahal na niniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka magkakaroon ng malaking respeto at pagkatakot. Sabi rito sa awit, kung mababasa po natin ang awit, Kapitulo 34, talatang 7, 9 at 11, kung mababasa po natin ang mga talata, maminamahal, tuloy-tuloy na basa. 3:7 hanggang 11, sabi rito, maminamahal, kung tayo po ay meron takot sa Kanya, sabi rito, maminamahal, ay matitikman natin ang kabutihan at ang pagliligtas ng Diyos. Sabi, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Mararanasan natin, maminamahal, ang pagliligtas ng ating malapang na matitikman natin. Ang Diyos ay mabuti pala kung tayo po'y mananampalataya sa Kanya. Basahin po natin yung mga talata. Sa Psalms 34 verse 7, may mga anghel na magbabantay sa atin kung tayo po ay mayroong dakilang takot sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin mga talata. Dito sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 34, talat ng 7 po, at 9, at 11. Sabi dito, Psalms chapter 34 verse 7, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Talon ng 9, O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Talon po ng tuloy-tuloy po, Jis, sa Jis. Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Sa 11, magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, kinakailangan lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dinggin natin ang Kanyang mga banal na salita. Ang sabi, tuturuan tayo ng pagkatakot sa mahal na Panginoon. Sabi, ang batang leon ay kinakapos at nagtitis ng gutom, ngunit silang natatakot sa mahal na Panginoon na hindi kukulangin ng anumang bagay. O matakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na mga natatakot sa Kanya. Yan. Kaya nga, maminamahal, gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na kilalanin natin siya. Gusto niyang lumakad tayo, maminamahal, na merong dakilang takot. Yes. Ibig sabihin ng pagkatakot, maminamahal, yung reverence, magkaroon tayo ng mataas na paggalang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang takot sa Diyos, maminamahal, ito po'y hiningi na may karapatan ng ating mahal na Panginoon. Hinihingi niyang may karapatan. Bakit? Sabi ng Biblia, maminamahal, siya po ang lumika sa atin. Sabi, fear God is a part of salvation experience. Ang pagkatakot sa mahal na Panginoon, maminamahal, ito po ay resulta ng ating kaligtasan. Kapag ikaw ay nagkaroon ng takot sa Diyos, mararanasan mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Fear God is a part of reconciliation experience. Ang pagkatakot sa mahal na Panginoon, ito'y nagbubunga, maminamahal, ng pakikipagkasundo natin sa Diyos. Mapapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan at magkakaroon po tayo, mga minamahal, ng magandang relasyon. Makakasundo natin ang Diyos kapag tayo po'y may takot sa Kanya. Yan po ang inihiling ng ating mahal na Panginoon. Kung mababasa nyo ang Deuteronomy chapter 10, verse 12 up to 13, ano ang inihingi sa iyo ng Diyos? Matakot ka sa Kanya. Lumakad ka, maminamahal, sa Kanyang mga daan. Iibigin mo siya, paglilingkuran mo siya. Sabi rito, basahin po natin ang Deuteronomy 10, 12 up to 13. Dito sa aklat ng Deuteromio, kabanatang 10, talatay 12 hanggang 13. At ngayon, Israel, ano ang inihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. 13, naganapin mo. Ganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw nito sa iyong ikabubuti. Amen. Ito po'y para sa ating kabutihan, mga minamahal.
Kaya ang unang panawagan ng Diyos, maminamahal sa mga tao, lalo na sa ngayon, mga minamahal na lagana po, maminamahal ang mga kalamidad, lagana po mga trahedya sa iba't ibang panig ng mundo. At dito po sa Pilipinas, mga minamahal, may nagbabadya pong tinatawag po, mga minamahal na malakas na lindol. Ito po'y binibigyan tayo ng babala. Kung ito po'y nangyari sa iba't ibang panig ng iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal, ito po'y pwedeng mangyari din po sa atin. Dahil meron po tayong tinatawag, mga minamahal, na fault line from Manila to Visayas, Mindanao. Kaya nga kung tayo po, mga minamahal, ay hindi magkakaroon ng takot sa Diyos, hindi niya tayo maililigtas. Kaya nga ang unang panawagan ng ating mahal Panginoon para makamtan natin, mga minamahal ko, ang kaligtasan ng ating kaluluwa, fear God. Pangalawa, hiningi dito sa mga nabasa natin, give glory to Him. Nandiyan sa Revelation 14, verse 7. Pangalawang hiningi sa atin, give glory to Him. Magbigay tayo ng kalulatian sa Kanya. Kasi yung kalulatian na dapat ibinibigay natin sa Diyos, sabi rito sa Roma, Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 23, talo ng 25, ibinibigay natin sa mga larawang inanyuan. Sabi ng Biblia, sila'y nangaglingkod sa mga nilalang kaysa sa lumalang. Pinalitan nila ang kalulatian ng Diyos ng mga larawan ng tao, larawan ng mga babae, ng lalaki, ng mga hayop na muusad. Samantalang ang Diyos po, maminamal, ay espiritu. Ang Diyos po'y nasa langit. Siya po'y napakalaki. Hindi mo kayang ikumpara, maminamal, sa mga tao ang kalulatian ng mahal na Panginoon. Yeah. Sabi rito, give glory to Him. Magbigay tayo ng kalulatian sa Diyos. Yeah. Ito po ang pangalawang inihiling sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sabi na Roma 1, 21 hanggang 23 at italo ng 25. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 1, talatay 21 hanggang 23, italo ng 25. Roma 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos ay kilala nila ng Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. 22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangamang. 23, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Talo ng 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos na kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri, magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang isang napakasakit na katotohanan. Amen. Tayo rin po, maminamahal, ang umaakit sa Diyos na tayo parusahan ng Diyos eh. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang ating dakilang Diyos ay banayad sa pagkagalit, puspos sa kabagan. Ayaw niya na tayo mapapama. Katunayan, maminamahal, siya po'y nagkatawan tao. Siya po'y bumaba sa mundo para ipako sa krus, para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Ang layunin ng kanyang pagparito sa lupa ay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, para akuin ang ating kasalanan, upang tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Pero ano po yung iginaganti natin sa mahal na Panginoon? Sabi rito, sapagkat kahit kilala natin ang Diyos, ay hindi natin siya niluwalhati gaya ng sa Diyos. Hindi natin siya pinasalamatan, kundi bagkus niwalang kabuluhan natin ang kanilang pagmamatuwid, at ang kanilang mga mangmang na mga puso ay pinagmadilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Imagine, pati mga marurunong na tao naging mangmang. Amen. Pero mga presidente, maminamahal, mga senador, mga congressman, mga tao pong marurunong, mga taong may mataas na antas sa lipunan, naniniwala sa mga graven images, naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, ang mga marurunong ay naging mga mangmang. At sabi rito, pinalitan nila ang kalulatian ng Diyos nang hindi nasisira na isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, ng mga ibon, ng mga hayop,
na apat ang paa, mga nagsisigapang. Sabi ng verse 25, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, nangaglingkod sila at nagsisamba sa nilalang kaysa sa lumalang. Amen. Ibig sabihin, mas sinamba nila, mas pinaglingkuran nila yung ginawa lang daw. Kaysa doon, mga minamahal, sa gumawa sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang pinakamasaklap na katotohanan, mga minamahal. Kaya nga, hindi po matatapos-tapos ang kaguluhan, ang kahirapan, ang mga kalamidad, lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin sa panahon natin, yan po'y bunga, mga minamahal, ng ating pagsalangsang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, ang Diyos, mga minamahal, ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Kung yung ating ginagawang pananampalataya sa Diyos, yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, yan po, mga minamahal, ay tama at nauukol sa kalulatian ng Diyos. Ito po'y tamang pagsamba. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Yes. O bakit nakalimutan ng Diyos ang ginagawa natin? Kasi hindi naman yan mabuting gawa. Yan ay kontra sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yung ginagawa natin, maminamal sa ating kinagis ng reliyon, hindi po nauukol sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi rito, maminamal sa Banal na Kasulatan, dito sa Psalms 22, verse 23, sabi rito, maminamahal, kayo'y matakot sa Kanya. Matakot tayo sa Kanya. Bigyan natin siya ng kaluwalhatian. Magsipuri tayo, maminamahal, at sabi, ang ating mahal na Panginoon ay nasa mga panig ng mga taong natatakot sa Kanya. Sabi rito, Psalms 22 verse 23, at mamaya, maminamahal, sa Psalms 86 verse 9, God is glorified when we walk in fellowship. Kapag tayo po ay lumalakad, maminamahal, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, nalulugod po ang ating dakilang Diyos pag sinasamba natin siya. Basahin po natin ang mga talata. Dito po sa aklat ng Psalms chapter 22, verse 23. Sabi ito, aking 22-23, sabi ito, kayong nangatatakot, 22-23, kayong nangatatakot sa Panginoon ay magsipuri sa Kanya. Kayong lahat na binhi ni Jacob ay lumuwalhati sa Kanya at magsitayong may takot sa Kanya, kayong lahat na binhi ni Israel. Dito sa aklat po ng Psalms chapter 86, verse 9. Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito at magsisisamba sa harap mo, O Panginoon, at kanilang luluwalatiin ang iyong pangalan. Amen. Amen. Yan po, maminamalang hiningi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Ang sabi, give glory to Him. Magbigay tayo ng kalulatian sa Kanya. Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito at magsisisamba sa harapan mo, O Panginoon, at kanilang luluwalatiin ang iyong banal na pangalan. Yes. Luluwalatiin natin sa pamagitan ng pagsamba, pero ang ginawa po natin, mga minamahal, sabi nga, naglingkod tayo sa mga nilalang. Naglingkod tayo sa mga ginawa. Naglingkod tayo at sumamba, maminamahal, sa mga graven images, sa mga ginawa lamang kaysa sa gumawa sa atin. Yes. Yan po ang masakit na katotohanan, maminamahal. Kaya nga, ito po nagiging bunga ng ating pong paglilingkod, maminamahal, na maling paglilingkod sa Diyos. Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, hinihingi niya na magbigay tayo ng kalulatian sa ating dakilang Diyos. At pangatlong hinihingi niya sa atin, maminamahal, worship the Creator. Amen. Worship the Creator. Ang sambahin natin yung gumawa, hindi yung ginawa. Imagine, makita nyo, maminamahal, maniniwala ka sa mga graven images. Pag may nakita kang mga naglilibot, hawak-hawak nila yung mga graven images nila, yung mga rebulto nila, ipagpapalit lang nila, maminamahal, ng palanggana. Pag meron kang palangganang butas-butas, ipagpalit mo yun, meron ka ng Diyos-Diyosan. O kaya, mga minamahal, ito po'y ibibenta sa iyo, hulugan. Ganun ang Diyos na nakilala natin, ipinakilala sa atin, mga minamahal, mula nung pumasok dito ang mga paring Kastila. At ito'y nakamulatan na natin hanggang kinagisnan na natin, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, tayo po ay inuutosan na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Worship the Creator. Sambahin nyo ang lumalang sa inyo. Sabi ng nabasa natin kanina sa Revelation chapter 14 verse 7.
Sumamba tayo sa lumalang, hindi sa nilalang. Sabi rito, mga minamahal, it will not be anyone prerogative. Hindi pwedeng ibigay sa iba, mga minamahal, ang tamang pagsamba. Dapat nauukol lamang ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Lucas, Kapitulo 4, talatang 8, at mabubuksan din natin ang Deuteronomy chapter 4, verse 15 up to 19. Sinabi dyan, mga minamahal, na Diyos lamang ang ating paglilingkuran. Sa Panginoon, sasamba ka. Siya lamang ang ating paglilingkuran. At ang sabi rito, ang mga ginawa, ang mga graven images, ang mga ginawa ng kamay ng tao, hindi po dapat sinasamba. Maminamal, ito yung malaking kasalanan sa ating dakilan Diyos. Basahin po natin dalawang talata. Lucas 4:8 at dito Deuteronomy chapter 4 verse 15 up to 19. Dito sa aklat ng Lucas, kabanatay 4, talatang 8. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dito sa Deuteronomio, kabanatang 4, talatay 15 hanggang 19. Sabi dito sa 4:15, ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. 16, baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. 17, nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa impapawid. 18, nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, nakahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. 19, at baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran na binahagi ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Amen. Amen. Yan po, maminamalan, sabi ng banal na kasulatan. Hindi natin pwedeng sambahin ang mga ginawa ng Diyos, ang mga nilalang ng Diyos. Ang dapat nating sambahin yung gumawa, yung creator. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, worship is God pleasure. It will be the Christian benefits. Maminamahal, ang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po'y kagalakan ng ating dakilang Diyos. Pag tayo sumasamba sa Kanya, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. It will be the Christian benefits. Tayo rin po ang nakikinabang. Sabi ng Zechariah, Kapitulo 14, talatang 17. Kaya nga, gospel call us to worship from generation to generation. Inuutusan tayong sumamba sa Diyos, maminamahal, from generation to generation, sa iba't ibang saling lahi. Sa huling talata, sabi ng sa Zacarias 14, 17 and 18, sabi rito, maminamahal, kung tayo po'y sasamba lang sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo magkukulang. Sabi, hindi tayo mawawalan ng ulan. Pasisibulan ng mahal na Panginoon ang ating mga pananim, hindi tayo mawawalan ng pagkain, at tayo po, mga minamahal, ay lagi pong papatnubayan, gagabayan ng ating dakilang Diyos. Zacarias, Kapitulo 14, 17 hanggang 19. Basahin natin mga talata. Dito sa Zacarias, kabanatang 14, talatay 17 hanggang 18. 18. Sabi dito, at mangyayari na ang sinuman sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari sa Panginoon ng Makbo, sila'y mawawalan ng ulan. 18, at kung ang angkan ng Ehipto ay hindi umahon at hindi pumaroon, mawawalan din ng ulan sila. Magkakaroon ng salot na ipinananalot ng Panginoon sa mga bansa na hindi magsisiahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga balag. Amen. Amen. Kaya kapag hindi tayo sasamba sa Diyos, na gumawa ng langit at lupa, sabi ng Biblia, mawawalan tayo ng ulan upang hindi magsisibol ang ating mga pananim at wala tayong makain. Ang sabi ng Biblia, kung ang angkan ng Ehipto ay hindi umahon para sumamba sa mahal na Panginoon, mawawalan din sila ng ulan at sila'y magkakaroon ng salot na gaya ng ipinanalot ng Panginoon sa mga bansa na hindi nagsiahon para sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya nga maminamal ang tanging sagot sa mga nangyayari sa paligid po natin. Mga iba't ibang uri ng kalamidad, mga kagutuman, mga kahirapan, mga digmaan, mga kalamidad. Ang tanging solusyon diyan, maminamahal, sabi ng Biblia, sambahin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, worship the Creator, give glory to Him, fear God. Sabi ng Biblia, matakot tayo sa ating mahal na Panginoon, magbigay tayo ng kalulatian sa Kanya, at sambahin natin ang gumawa sa atin, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yan po ang Kanyang iniling sa atin, mga minamahal. Bigyan natin ng kalulatian ng ating dakilang Diyos. Kaya